Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Taong 2022 nang makaranas ang pananakit ng tiyan ang batang si Lucas Ryu. Kaagad na dinala ng kanyang mga magulang ang bata para patingnan sa doktor. Maraming pagsusuri at iba't ibang doktor ang umawak. Ang naging resulta, Sa madaling salita, akala namin yung simpleng sakit ng tiyan niya at lagnat, UTI, pero cancer na pala. Sa hepatoblastoma. Sa atay po. ang malubhang sakit ni Lucas ang pinakamalubhang sakit sa kanyang pamilya na gumising sa nanlamig niyang pananampalataya sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nung unay nakitaan din ng maliit na bukol sa bituka ang asawa ni Rhea na si Lori. Ipinagdasal nila ito sa Nazareno na magnegatibo sa cancer na nangyari nga. Subalit aminado si Rhea na nakalimutan nila ang mahal na poong Jesus Nazareno matapos na matanggap ang unang kahilingan. Nung sunod, muling nagkasakit at ipinagdasal nilang gumaling si Lori. Pero nakalimutan na naman nila ang mahal na poong Jesus Nazareno. Nagsisimba naman po kami sa simbahan po ng Tondo. Tuwing Friday po kasi sa mga bata. Pero ito nga po, after 4 years na naman po, mas mabigat pala yung pagsubok na ibibigay sa akin. Sa pagkakasakit ni Lucas, muli silang nagdasal sa mahal na poong Jesus Nazareno. At muli, hindi sila binigo. Nagdasal ako sa kanya, nagtiwala ako. Kumapit ako sa pananampalataya ko na pagagalingin niya yung anak ko. Pero sa pagkakataong ito, may malaking pagbabago. Ang malalim na pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung buong pananampalataya mo sa kanya, kung di ka man magdasal or pumunta dito, pagagalingin ka niya eh. Pero ako, kay buong Nazareno, mas naniwala ako na totoo pala. Hindi yung Diyos yung magbibigay sa'yo. Meron siyang taong papadala na yun ang tutulong sa'yo. Na-realize ko rin na kaya pala siya binigyan ng ganyan. May mga taong nagmalasakit sa kanya, nagmahal kahit di namin kakilala. Ang pagkakasakit ni Lucas ay hindi lamang pagsubok ng pamilya ni Rhea, naging aral din ito patungo sa mas malalim at matibay na debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kahit gumaling ka na, kahit binigay ko na yung hinihiling mo, huwag ka pa rin makakalimot sa akin. Kasi parang ang tao kasi pag nabigay na, parang wala na, pabaliwalain. Hindi pala ganon. Dapat pala mas lalo mong pagtibayin ang relasyon mo sa kanya. Kahit wala kang hilingin o kahit wala kang may sakit sa pamilya mo. Kung mayroon po kayong mga kwento ng himala na naisibahagi sa amin, maaari kayong mag-email sa anghimala ng Poong Jesus Nazareno @gmail.com. Pakiiwan na rin po ang inyong mga telepono para mas madali namin kayong makontak.